So hello no, alam nyo ba no, kung gusto nating makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan ibigin natin ang ating kapwa. Alam nyo ba no, na maraming mga tao na mga Kristiyano na nagsasabi na sila ay mga Kristiyano, mga relihiyoso, mga taong sumasamba sa Panginoon, nag-a-attend sa church every Sunday, every Saturday, Wednesday, or anumang mga araw ng kanilang service. No, mga taong nagbabasa ng Biblia, mga taong nagpupuri, umaawit, mga taong sumasamba, lumuluhod, or ano pa man ang kanilang mga ginagawa. Ngunit sa kanilang puso, may nakatagong puot at galit at inggit sa kanilang kapwa. Alam nyo ba na itong mga bagay na ito, na pilit nilang itinatago, ay darating yung araw at darating yung araw na mabubunyag ito. At itong mga bagay na ito, kahit pa isa itong tulad ng isang liso ng mustasa, magiging puno ito ang siyang dahilan ng iyong pagbagsak. Kung nangangarap tayo na makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan ibigin natin ang ating kapwa, gaya ng ating sarili, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kung sinasabi natin ngayon na minamahal ko ang Panginoon, ngunit dito sa kanyang puso may nakatuon na may namumuot na galit, inggit, pride, hypocrisy, or ano pa man klaseng kasamaan na nandito sa kanyang puso na nabubuhay, tayo ay nagsinungaling. Kung sinasabi natin na si Kristo ang ating Panginoon at tagapagligtas at sinusunod natin siya, ngunit mayroon tayong galit sa ating kapwa, tayo ay sinungaling at wala sa atin ang katotohanan. Kung sinasabi natin ngayon na iniibig natin si Kristo, ngunit hindi natin iniibig ang ating kapwa, wala rin sa atin ang katotohanan at namumuhay tayo sa kasinungalingan. Hindi tayo karapat-dapat na magiging kanyang tagasunod kung tayo ay puno ng galit. Kung nangangarap tayo na makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan ang lahat ng ito na nakaliblib dito sa puso natin, kailangan bibitawan natin ito at iiwanan. Isa itong mabigat na pasanin na siyang nagpapabigat sa atin, ang kasalanan, na siyang dahilan sa pagdating ng panahon na tayo ay malalaglag at mapaparusahan. Itong mga kasalanang ito ay hindi napapansin ng bawat isa, even Christians. Naglilingkod, sumasamba sa Panginoon, ngunit may galit at puot sa kanyang kapwa. Paano mo nasasabi ngayon na iniibig at sinasamba mo ang Panginoon kung sa talikuran sinichismis mo ang iyong kapwa, sinisiraan mo ang iyong kapwa, ginagawaan mo ng istorya ang iyong kapwa? Hindi mo iniibig sa daling salita. Paano mo masasabi ngayon na iniibig mo ang Panginoon, sinasamba mo ang Diyos at siya lamang ang iyong pinaglingkuran, kung ang lahat ng galit at lahat ng kasamaan na yan ay ginagawa mo? Ikaw ay sinungaling at wala sa iyo ang katotohanan dahil sa mga oras na ang puot at galit ay namumuot sa iyong puso. Si Satanas ang iyong Panginoon, ang iyong mundo. Kasi nga sinusunod mo ang kanyang kalooban. Hatred. So kung iniibig natin si Kristo, iniibig natin ang Panginoon, ibigin natin ang ating kapwa. Ilang beses man magkasala ang ating kapwa sa atin, kailangan tayong magpapatawad. Huwag nating patigasin ang ating puso tulad ng isang bato. Lagi mong tatandaan, every hour, every minute, every seconds, nagkakasala tayo sa ating Panginoon. Ngunit, hindi kanya pinapatay, hindi kanya pinahatulan pa. Binibigyan ka pa niya ng isa pang pagkakataon to repent, na magbalik, na magsisi. Kilalanin mo ang iyong mga kasalanan. Alalahanin mo ang iyong kasalanan and repent. Pagsisihan mo ang iyong nagawang kasalanan. Yan ang ating dapat gawin. Binibigyan tayo ng pagkakataon niya na magsisi. Kung paano natin masasabi ngayon na inibig natin siya, kung puno at galit siya, ating puso, wala sa atin wala sa atin ang katotohanan, kundi namumuhay tayo sa kadiliman. Kaya mag-ingat po tayo kung paano tayo mamumuhay. Pagsikapan po natin na ibigin ating kapwa. Kasi nga sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, hindi niya tayo mapapatawad kung hindi tayo magpapatawad sa mga taong nakakasala sa atin. Lagi mong tatandaan,
lagi mong tatandaan o lagi nating tatandaan, halos every seconds, every minute, every hour, nagkakasala tayo sa ating Panginoon, ngunit hindi niya tayo pinatay. Binigyan niya pa tayo ng isa pang pagkakataon na magsisi. Kaya, kailangan bigyan din natin ng pagkakataon na magpatawad, na patawarin ang bawat tao na nagkakasala sa atin. Tulad ng pagpapatawad ng ating Panginoon sa ating mga nagawa din sa Kanya. So kung paano tayo iniibig ng Diyos, ganun din natin iniibigin ang ating kapwa. Kasi ito ay simbolo na iniibig natin ang Diyos kung iniibig natin ang ating kapwa. Kung sinasabi natin ngayon na iniibig ko ang Panginoon, ngunit iniibig ko rin ang ating kapwa, ayan, namumuhay tayo sa liwanag. Ngunit kung sinasabi natin na iniibig ko ang Panginoon, ngunit hindi mo iniibig ang iyong kapwa, kundi may galit ka at hatred at inggit ka sa iyong kapwa, nangangahulugan, wala sa iyo ang katotohanan, kundi nandoon ka sa kasinungalingan. So paano mo maibigin ang Panginoon na hindi mo nakikita? Paano mo ibigin ang Diyos na hindi mo nakikita kung hindi mo mapapatawad ang nagkasala sa iyong tao? So kung gusto mong ibigin ang Panginoon, patawarin mo ang iyong kapwa. Iwasan mo lahat ng hatred, galit, puot, hypocrisy, or inggit. Itapon natin yan kasi walang kabuluhan yan. Kailangan magiging magaan tayo, komportable tayo sa ating paglalakad, na walang tinatapakan, walang galit, walang kasalanan na nagagawa. Kailangan nakapokus ang ating buong puso at isip at mata doon sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Pagsikapan po natin yan kasi sa pagbabalik niya, babalik siya for the holy people. So pagsikapan po natin, no? So iwasan po natin ang mga bagay na siyang dahilan upang tayo ay mapalayo sa Kanya at siyang dahilan na tayo ay mapapahamak. Pagsikapan natin na paglingkuran si Kristo at basahin natin lagi ang mga nakasulat sa Biblia. Intindihin at sundin kung ano ang nakasulat sa Biblia. No? So hanggang dito na lang, and God bless everyone.